In this video, we're going to talk about keyframe. Pero bago tayo magsimula, ano nga ba yung keyframe? Keyframe is something that defines a starting or an ending point of a smooth transition. Hindi lang to nagsimula sa video editing. Nagagamit na to simula pa ng days of animation. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano lagyan ng extra punch ang mga videos nyo, paano lagyan ng movement ang mga static images, at paano gamitin yung keyframing for text animation, and also keyframing effects and audio. So let's go! Okay, nandito tayo ngayon sa Premiere. So magsimula tayo sa video. Para makapag-add tayo ng keyframe, kiklik lang natin tong toggle animation. For example, scale. And then, adjust tayo ng konti. And then, for example, gusto natin siyang i-zoom. Gagawin lang natin, mag-a-add lang tayo ng amount. Try natin 115. And then, hit enter. From start, nag-zoom siya ng dahan-dahan. Hindi siya masyadong halata kasi 15% lang yung zoom natin. Let's say, gagawin natin siyang 125. Click lang natin ulit. And then, press 1, 2, 5. And then, hit enter. So, mapapansin nyo, pag pinlay natin to, halata na ngayon yung pag-a-animate or yung pag-zoom. Hindi lang siya sa pag-zoom ginagamit. Try natin sa iba. Etong footage na to is yung merong black bars sa gilid. Ito lang yung resolution ng video. Para mawala yung black bars, kailangan natin siyang i-scale up. Pwedeng i-type dito kung ano yung value. For example, 125 ulit. Or, ando ko. Or pwede mo siyang i-drag papunta sa right para mag-scale up. For example, gusto mong i-animate yung footage mo pababa, add ka lang ng position, drag mo yung first keyframe mo sa unang-unang frame ng footage, and then eto yung X position and then yung Y position. So kung pababa, kailangan natin galawin yung Y position. And then pag pinlay natin siya, yan. So, bumababa siya. So, yung keyframe, pwede natin pagsamahin yung first or yung second or kahit yung ibang effects na ilalagay natin. For example, meron tong lumetri color. Lagyan natin siya ng color. Babaan natin yung temperature. Drag natin to. Yan. And then, i-keyframe nyo yung adjustment, yung temperature. Punta lang kayo sa basic correction, which is eto yung temperature. Click nyo lang ulit yung stopwatch. And then, punta kayo kung saan yung dulo nung gusto nyong i-animate. Try natin sa 0 ulit. So, meron tayong first frame. And then, habang umaandar yung video natin, nagiging warm siya. Which is yung original color ng image. Okay, punta naman tayo sa static image. Which is yung mga JPEG, yung mga PNGs. For example, etong pinicturean ko gamit yung smartphone back in 2018, I guess, or 2019. Try natin lagyan ng scale para mag-zoom in siya. So, drag natin tong first keyframe and then lagay tayo ng keyframe ulit. And then, drag natin to the right naman. Para from start ng clip, kung gaano man kahaba to. In my case, ito yung duration niya, which is 29 frames, meaning it's almost a second. Dahil yung sequence natin is 30 frames per second. So, 1 second, mag-zoom in siya, and then palit na ulit ng kabilang image. Try natin i-adjust. Keyframe natin to, papunta naman siya ng right. Ayan. Kung mapapansin nyo, dire-diretso lang or linear lang yung movement ng keyframe natin. Pero meron tayong tinatawag na interpolation, which is, makikita natin pag ni-right click natin yung keyframe natin, default is linear. Meron tayong tinatawag na Bezier, Auto Bezier, Continuous Bezier, and Hold. Meron din tayong Ease In and Ease Out. Ito yung dalawang madalas gamitin sa mga animation para maging smooth yung ending or yung starting point ng animation natin. Pag naglalagay tayo dito sa dulo, ang nilalagay natin, Ease In. For example, mabilis, and then dahan-dahan siyang babagal. Play natin. Napansin nyo, dahan-dahan siyang bumagal sa ending. So again, pwede tayong mag-combine ng mga keyframe from position yan, kung scale yan. Try natin i-rotate yung image while zooming in. Add lang tayo ng scale and then rotation. Drag natin parehas papunta sa left and then adjust or add tayo ng scale, say 120. And sa rotation is try natin 15 degrees. Pwede natin gawin para hindi siya makita yung black bar. Pwede tayo mag-add ng position. Try natin ibaba. So, na-delete na yung black bar dito. Pag pinlay natin siya,
dahan-dahan siyang iikot. So yung mga time interpolation kanina na nabanggit ko, medyo matagal siyang i-discuss, kaya sa mga susunod nating episode yun i-discuss. Paano naman tayo mag-animate ng text? Balik lang ako sa video natin kanina. Meron na akong dalawang nilagay, which is yung writing and then yung vlogging. Drag nang natin siya on top ng ating mga clips. For example, gusto nyo lagay sa center, adjust nyo lang yung essential graphics nyo, which is eto. Click nyo lang tong center align text, center text vertically, and then i-align nyo lang horizontally and vertically. So, nasa gitna na siya. Let's say gusto nating i-animate yung text from wala sa screen, papasok ng screen. Ganito lang yon. Punta ka lang sa kung saan mo gustong i-end yung keyframe mo, add ka ng position, which is yung nasa center, and then punta ka ulit sa una mong frame, try natin from bottom to center. Which is etong parameter lang yung gagalawin natin. What I like to do is use every 5 frames, every 10 frames. You can do that by pressing shift and then right or left arrow key. In this case, nasa left tayo. Gagawin natin is right. Every shift and right arrow key, 5 frames yung itatalon. Another 5 ulit, press and hold ulit natin and then right arrow. And then pwede nating i-drag yung keyframe natin papunta doon. So, etong ginawa natin is exactly 10 frames. Pero hindi siya ganun kagandang tignan dahil linear lang yung movement. So, dire-diretso lang na ganun. I recommend adding ease in natin para smooth yung pag-stop ng keyframe natin or yung text natin. And pwede nyo pang adjust yan kung gusto nyo. Meron tayong handle dito or anchor point. Depende sa inyo kung paano nyo siya i-adjust. Tip ko lang, kapag gagawa kayo ng keyframing or animation sa text, kung madalas nyo naman siyang gagamitin, make sure na i-save nyo siya as preset. Para ma-save natin yung preset, right-click lang natin yung mga parameters na gusto nating isama sa preset. In this case, vector motion lang yung i-adjust natin. Save preset lang tayo, and then type yung pangalan. Click yung anchor to in point para etong anchor point natin is ma-preserve. Pwede ka rin mag-add ng description kung gusto mo. So, hanapin nyo lang kung nasaan yung folder ng preset, which you can see here sa presets folder natin. For example, ilalagay natin dito sa writing, gagawin lang natin, drag and drop yung preset sa text layer natin. So, nandun na siya. Paano naman gagamit ang keyframe sa audio? Punta tayo dito sa isang example. Meron ako ditong audio clip. For example, gusto nang natin siyang pahinain sa dulo. Pwede nyong gamitin tong volume, yung level. For example, ibababa natin yung volume. And then, adjust natin papunta sa dulo. Mangyayari, pag nag-play ako, dahan-dahan siyang humihina kasi nalagyan natin siya ng keyframe from middle to end. Pero dun lang ba nagagamit yung keyframe sa audio? Try natin yung iba. Let's say meron tayong ilalagay na audio effects. Try natin yung pitch shifter effects. Drag natin sa audio clip natin or mas mabilis na paraan is double click yung effects. Mapupunta na siya dito sa effects control. So dito, wag na natin masyadong i-edit. Gawin lang natin, ibaba lang natin sagad yung semitones, which is -12. Pag pinakinggan nyo to, masyadong mababa yung pitch niya kasi binaba natin ng 12 semitones. Pero, paano natin siya i-keyframe? Click nyo lang yung arrow na to para expand yung individual parameters. Yung ratio, for example, ay i-change natin from 1 to 0.5. Add tayo ng keyframe, toggle natin siya, and then, dito naman, ilagay natin yung tamang value, which is yung 1. Yung 1 is yung original value, 0.50 yung ginawa natin kanina. So, try natin i-play. Okay, so ngayon natutunan nyo kung paano gamitin yung keyframe sa iba't ibang paraan. Magagamit nyo yung keyframe para lagyan ng movement yung mga static images at ang tawag natin doon is Ken Burns effect, which is pinauso ni Ken Burns.
I hope marami kayong natutunan sa video na to. Kung meron kayong suggestions na gusto nyong ituro ko, drop nyo lang yung comments nyo sa baba. Click mo na yung like button kung nagustuhan mo yung video na to. And subscribe to my channel at click mo na rin yung bell icon para sa mga notification in the future. See you in the next video.